Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, sobrang exciting. Alam nyo kung bakit? Nakikita nyo naman siguro, no, nasa likod. Launch kasi ngayon ng bagong 5-door Suzuki Jimny. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video. Ito ang Attosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock-absorbing at flat-free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Attosport, moving life. At dahil baka maka-copyright tayo, dito na lang tayo sa kwarto magkwentuhan. Starting sa labas ng Jimny. So ano ba yung mga major differences dito sa bagong Jimny kaysa dun sa 3-door na dating Jimny? Unang-una dyan, no, sa unahan, yung 5-slot grill kasi niya, yung ngayon meron ng mga chrome dun sa butas. Pangalawa, syempre, yung pintuan sa likod. Meron siyang pintuan sa likod, kaya nga 5-door siya, yung dating Jimny, di ba? 3-door. Mas mahaba rin yung wheelbase nito kaya nagkaroon ng mas maluwag na space sa loob na pag-uusapan natin mamaya. Sa bandang likod naman, wala namang masyadong pinagbago. Ang napansin ko lang, no, meron na siyang parking sensor. So, yung amin kasi wala. So, ito ngayon, meron na. Tama-tama lang kasi mas humaba. So, kung may parking sensor, mas madali mo na ring matansya yung likod. Meron din tong reverse camera, ha? Kaya talagang hindi ka talaga mahihirapan mag-park dito. At saka isa pa, humaba lang naman siya, no? Pero yung size niya actually parang halos ganun pa rin. Sa loob naman, so sa front, ang nagbago yung infotainment system. Yung dati kasi ang mga pindutan niya nasa gilid. Ngayon, yung mga pindutan niya nandun na sa ilalim. Plus, meron na ngayong Android Auto at Apple CarPlay. At dahil meron ng pintuan sa likod, no, meron na rin siyang switch ng electric power windows dito sa center console. So, nandun yung controls kung gusto mong i-control nung nasa unahan na driver. Nag-iba rin syempre yung upuan dun sa likod, no? Yung dati kasing upuan sa likod, medyo mababa siya. So, ito, medyo mas mataas-taas siya ng konti, mas komportableng sumakay. So, ito nga yung pinaka-advantage talaga nitong Jimny na 5-door, no? Komportableng makakasakay talaga dito yung 4 na tao. Plus, yung dating Jimny kasi yung 3-door, no? Pagka yung second row seats inangat mo, halos wala ka nang malalagay dun sa likod. Pero ngayon, kahit 4 yung nakaupo sa likod, pwede pa rin actually maglagay ng mga gamit doon sa trunk. So, yan nga pinaupo nga natin dito si Jonathan, no?
So, kasyang-kasya, malapad yung katawan nito ni Jonathan kasi nag-gym din yan, nag-weights din yan. So, malapad siya at saka matangkad din. Pero nagkasya sa likod. Yung second row seats naman, so ako, 5'8 ako, kasyang-kasya ako doon. Actually, maluwag pa yung headroom ko, yung knee room ko, siguro less than 1 fist. Pero at least, 'di ba? Kumbaga ako, komportable kung makakasakay sa kanya kahit long distance. Okay lang sa akin, no problem. Hindi kagaya doon sa 3-door na medyo medyo makakasakay ako doon pero kumbaga kung medyo malayuan, hindi ako masyadong komportable. Baka mangangawit ako kasi nga medyo mababa din yung placement ng upuan. Yung mga dati naman na nandun din sa Jimny, syempre, yung looks niya, 'di ba? Gwapo pa rin siya. Merong electronic stability program, hill start assist, meron din siyang hill descent control. Ang makina niya, same pa rin sa dati. So, 1.5 naturally aspirated yung makina. Tapos, yung transmission naman niya, merong 4-speed automatic at saka merong 5-speed na manual. So, kung ano yung mas type mo, yun yung piliin mo. Pero ang kinaganda dito, no, naka all grip pro siya. So, ibig sabihin lang no, meron siyang 4 high, meron din siyang 4 low, at saka meron siyang 2 high. So, ibig sabihin no, pwede mong gamitin yung 2-wheel drive or pwede kang pang off-road nga na 4 high or kung crawling talaga, magagamit mo pa rin kasi meron siyang 4 low. Isang nagustuhan ko rin dito, no, yung additional na power supply dun sa likod. Kasi syempre, kaya nga bibili ng Jimny para magamit mo dun sa mga lugar na walang kuryente. Medyo off-road. So, meron siyang power supply. So, magagamit mo yung kuryente dun kung saan mo siya kailanganin. So, ano mga katandem ang mas type nyo? Yung 5-door na mas versatile, mas magagamit mo talaga? Or yung mas cute na 3-door? So, i-comment nyo na lang sa baba. At saka syempre, please like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.